welcome to another episode of Immigration at iba pa, kung saan tatalakayin natin lahat ng mga katanungan nyo about your immigration matters, legal matters, family matters here in Canada. So makakasama nyo po kami ulit for 1 hour. Kasama ko po ngayon ang ating favorite Filipino-Canadian lawyer, si Attorney Jake Aguilar. Magandang hapon, Jean. Magandang hapon po sa lahat. Live Good na naman po afternoon. tayo, 1 o'clock dito sa Yes. Filipino TV Studios. Malapit na po ang Christmas. Ramdam nyo na Yes. po ba? Malakas po ang snow ngayon, pero nandito pa rin po kami. Yeah, mukhang white Christmas po tayo ah. Ayun. Okay, so i-ready nyo na po yung mga questions nyo and we are ready to answer them. Just list them down sa comment section po. I-post nyo lang po sa comment section and babasahin ko po at sasagutin po ni Attorney Jake. Okay? Sige po, kumusta po sa mga Berks natin dyan? Magparamdam na kayo dyan. Para Ayan. masimulan na po at Oo. sundan na ng iba. So while we are waiting, so we've gathered the questions that we have received dun po sa last episode natin, sa last video. And yeah, we can address these questions habang hinihintay po namin yung mga gustong magtanong for today. Okay, so simulan na natin. From JP Bong, Good evening, Attorney Jake and Ma'am Jean. Sana po ma-notice nyo offline message ko. Yes, na-notice po namin, JP. Ask ko lang po if it's possible to apply PR even if high school graduate. I came here in Vancouver last March 2020 from Middle East as a skilled worker with NOC 73401. In 2021, nakuha ko misis ko and she's working under open work permit. In August 2023, nakuha ko daughter ko as international student with PGWP. In addition, is there a chance na makapag-apply ng PR? What are the pathways and requirements that we need to gather? Thank you in advance. Mabuhay po kayo and God bless. So dun sa tanong na may pag-asa ba, lagi namang may pag-asa lalo't kung nakakapagtrabaho tayo dito at yung trabaho natin ay in demand, gusto ka ng Canada, may chance po tayong maging PR. PR eventually. Ano So, ba but yung depende nga yan 7-3? din sa pangangailangan ng Canada. Ano po? So, sa ngayon, medyo mahirap ang sitwasyon. Sabihin natin ganyan na marami rin po tayong mga kaibigan, kababayan na nahihirapan nga ang makakuha ng PR sa ngayon. So, it's just that maraming umaasa, pero konti lang yung slots sa ngayon. Dahil si Canada nga may pinagdadaanan din. Pero yun, kung ang tanong nyo lang ay may pag-asa naman po. Kailangan nyo na lang din ng additional research. Tingnan nyo kung yung trabaho nyo in demand ba yan, saan ba yan in demand, anong province ba, or any particular employer nga na gusto ko. Ang minimum kasi, magkaroon ka ng LMIA, at makapagtrabaho under that LMIA at mag-gather ng work experience. Dati nga, nung panahon, a few years back, kahit 1 taon lang, 2 taon lang na may experience ka dito sa Canada, medyo maganda na yung prospects mo na maging PR. Noon yon. Pero ngayon, medyo nagbabago ang sitwasyon. Pero anyway, may pag-asa po. Pero you still need to do your research. Kaya yan po, sundan nyo lang po kami dito. Kung may additional questions kayo, let us know. Ayun, okay. NOC 73401, chinek ko lang. Printing press operator. Alright. Okay, sir. Thank you for that question. We move on to another question we have received from Cecil D. Good evening, attorney. HCWIP applicant po ako, submitted last March 31st this year. Under closed work permit. No AOR yet. Work permit will expire on July 2026. Just in case di pa umusad ang papers this coming months, when is the best time to apply for work permit extension? And required po ba ang employer ko to give a new LMIA? Yes po, usually required na may LMIA. And then, ang importante lang, masubmit nyo yung work permit application nyo before mag-expire yung existing para magkaroon kayo ng maintained status. Importante din na may LMIA na or at least ongoing in process yung LMIA nyo. Pero dapat na-submit na din yung Kailangan LMIA. na-submit siya. So, meron ng submission para makapag-apply na kayo ng work permit. Otherwise, ma-refuse yun. Minsan, gawa ng timing issues, ito po, not legal advice. Ayan. Yung mga sinasabi po namin dito for information purpose only, not legal advice. Pero, minsan, pwedeng isubmit nyo na yung work permit nyo and then to follow na lang kung ano yung kulang para lang ma-meet yung deadline. But again,
case-to-case basis. It's not applicable for everyone. I'm just saying in certain cases, nagagawa yun para lang mabit yung deadline, para nga may maintain status. Kasi once na napapatid na yung status nyo, for restoration na kayo, titigil kayo sa trabaho. So yun ang consequences nun. But anyway, ano lang yan, information purpose, it's not advice, you don't need to act on it. At least have the proof na nasubmit yung NIA. Yeah. Not necessarily the decision. Ayun. Right. Okay, yan, ayan, may mga na-receive na tayong kaibigan questions na tayong for today. nag-send. Sige, basahin na po natin. Simulan na natin. From Louis John Santos. Ano pong may papayo nyo sa mga TFW na sa umpisa ay papapilan daw ng employer, then after working 2 years, nag-decide na di na sila sumali sa SINP. Ang employer dahil sa mga tax history requirements and bank information. Okay, so maraming nangyayaring ganyan, papapelan. Medyo hindi tayo sure kung anong ibig sabihin nun. Pero, baka bibigyan ng document. hopefully legit naman nga yung sa first few years. Pero syempre kasi nga, hindi natin si employer mapipilit sa kung ano yung gusto niyang gawin later on, kung i-support niya pa rin ba kayo sa mga PR pathways na gusto niyong applyan or magbibigay ba siya ng job offer later on. Things can always change. Yun ang tandaan po natin. So walang kontrata na pwedeng, kumbaga, pipilitin natin si employer na i-hire kayo. Walang ganon. There's no rule like walang that. ganon. Tsaka kayo din, kahit ano pang kontrata yung pirmahan nyo, kung ayaw nyo na doon sa employer nyo, you can always get out of it. Pero baka lang may mga certain penalties, but you can always get out. Kumbaga walang sino man ang pwedeng pilitin na magsama kayo or dapat i-hire mo siya. Walang ganon. So yun po ang take away natin dyan. Si employer, kahit ano pang pangako nila sa inyo or ano pang kontrata yung napirmahan nyo, they are not bound na suportahan kayo later on. So, kayo na lang din ang maghanap ng employer na bagong at least employer. feeling nyo na confident kayo, ito, susuportahan talaga kayo ito. So, yun po, medyo, siya, walang kasiguraduhan. Yun na lang po, yung part na yun. Ayun, okay. Thank you, Louis John, for that Ayan, question. si Mike Kamsky, napaaga. Ayan na si Mike, umabot ba daw siya? Yes, Mike, umabot ka. Right on time. Saktong-sakto. Okay, we move on. We got another question from Luis Lorenzo. Hello, meron po akong friend. Asking for a friend na undocumented immigrant sa US for 20 years and nag-voluntary exit lang last August. Nasa Pinas po siya and planning to get a student visa and eventually apply for PR later on. Ano po yung chance niya ma-approve? She's planning to take up master's degree course if it will give her a better chance to get approved. She's a licensed dentist in the Philippines and work as a dental assistant in the US. Thanks in advance. Pero 20 years na walang status sa US? Undocumented. I see. So, I would say na yung part na yon, yung fact na yon, medyo negative. Definitely yon. Kasi, ganun din, apply ka kay Canada. Parang sinasabi mo nga, hindi ako mag-overstay Canada. Pero sabihin ni Canada, nag-overstay ka nga ng 20 years sa US but ngayon hindi ka. So anyway, you can, of course, answer that. Try your best para ma-convince yung officer na this time around, hindi mo na gagawin yon. But as you can see, medyo mahirap, di ba? Malaki yung hurdle. Kasi nga, based on that fact lang na nag-overstay ng 20 years, that's significant. Tsaka lalabas yun, definitely. Yun. May mga tanong doon na, have you ever, And you need to be honest with that questions. Have you ever need to be honest, saka overstayed? Kailangan nyo din talaga i-disclose yun. So, hindi naman, imposible. Possible pa rin. Pero, malaki yung hurdle. Malaki yung chance na ma-refuse. Ayun. Okay. Thank you, Luis, for that question. Yes, Mike. Umabot ka, Mike. Abot na abot. Feel free to ask questions, Mike, kung meron kang mga tanungan. Okay, we move on to Joel De Los Reyes. Hello po, ask ko lang, ano po may suggest nyo as open work permit holder? 3 years na pong production technician dito sa island ng BC. Si Mrs. Pharmacy Assistant, 1 year experience, pero kakagraduate ko lang din as HCA at registered na. We are in our 40s na po, kaya looking for options. May 2027 visa expiry namin. Yeah, so medyo generic din yung natin dito, no? Yung masasabi natin dito. Continue nyo lang kung saan kayo
kung saan maganda yung trabaho nyo, saan kayo magiging productive at masaya happy si employer sa inyo. Kasi nga at some point, kakailanganin nyo yon yung suporta nila, yung suporta ng employer. Tingnan nyo yung mismong trabaho nyo, yung NOC ninyo, saan ba siya in demand, tsaka may mga pathways nga ba doon, may PR pathways ba doon. Express entry yung pinaka main pathway, so kumbaga doon, tier lang yung kailangan doon hindi kailangan yung mismong NOC ba or specific NOCs. Pero pataasan ng score, so sabi nyo nasa 40s na kayo, medyo dehado kayo pagdating sa edad, mababa na yung points nyo doon. So usually, mga provincial nominations po yung tatargetin ninyo, or RCIP, Rural Community, or yung mga category-based na draws. So yun po yung abang-abangan nyo, titingnan nyo, magre-research din kayo, saan bang ang province sa Canada ang nag-o-offer ng pathways para sa inyo. At some point naman din magbubukas yan Hindi lang talaga natin alam kung kailan. Yes. So yun yung mahirap na part doon. And then you have to do it yourself. Mahirap ipaubaya yan sa iba kasi time consuming siya. So it's best na kayo mismo yung gumawa nun. Ayan, may follow-up information siya. Naka-PGWP daw yung Mrs. Under siya sa PGWP. Alright, sounds good. So yun po, pag-igihin natin yung trabaho natin, pasayahin natin si employer. Kasi sila yung mag-susupport sa inyo. Usually in the form of job offers or LMIA applications. And then hanap kayo ng province or rural community na willing mag-support sa inyo. So yun po yung mga kailangan gawin. Ayun, okay. Maraming pong salamat sa inyong katanungan, Mr. Joel de los Reyes. We move on to Cecil Cheng Nicole. Hi, blessed morning. PGWP sent requirements last April. Until now, no response. Ano pong dapat namin gawin? Implied status received. Thanks Since po. April, hintay lang po. Delayed po talaga. Hindi po kayo nag-iisa. If you want po, you can follow up. Pero You can medyo always maaga follow pa up. naman din. Sa ngayon kasi, we know na talagang There's a really a delay. Systemic yung delay. Delay in processing. So, anyway, naka-implied status naman kayo or what we call now maintained status. So, wala kayong dapat ikabahala. Hintay na lang po muna siguro. I think that's the best for now. But kung next year, wala pa din, pwede naman kayo mag-follow. Yeah. Okay, Cecil, thank you. Javin Solomon, good afternoon po, Ma'am Gina and Attorney Jake. God bless. Good afternoon, Thank you po. Javin. Hi, Javin. Javin, suki na din natin. Si Ray Balasta. Good day po. Ask ko lang po, after my PR application submitted, I noticed may mali sa mga documents. Sino po dapat mag-submit ng web form? Si representative po ba or pwede pong ako? Kasi si consultant ko, after submitted my application, di na po nagparamdam. Oh no. Okay. Saan po ba natatapos ang trabaho ng representative? Maraming So, salamat. maganda yung mga tanong niya. So, okay yan. Salamat, Ray. Pero kung may representative ka, yung communications ng IRCC is through that representative. So kung meron kang gustong ipaalam din kay IRCC, dadaan ka rin sa representative mo. Kung hindi ka happy sa representative mo, you can always change your representative. Or pwedeng alisin mo na lang sa representative. Kung gusto mo ikaw na mismo, ituloy mo na on your own, pwede din yun. So you have control. So habang nandyan si representative mo, lahat ng mali niya din talaga, mali mo din yun. Kumbaga, ang tingin sa iyo ng IRCC, yung mali na representative, ikaw din ang may mali. Kasi ikaw pumili sa representative mo, di ba? Hindi naman si IRCC. Parang ganun parang sa ating Pilipino, medyo parang harsh yung ganung interpretation. Pero dito sa Canada, ganun pinili mo siya, di ba? Ikaw pumili niya, di ba? Ang dami mong choices. Ikaw, pinili mo siya. So, kung anong mali na representative mo, mali mo din. So anyway, you can change your representative. You can dismiss your representative. And yung tanong naman sa hanggang saan ba, depende sa usapan nyo, ano ba yung kontrata nyo. So, ano ba yung kontrata? You should have a contract. Ano ba yung napag-usapan nyo? And hopefully nakasulat yun, meron kayong kontrata para malinaw, ano ba yung scope ng trabaho ng representative nyo. So, doon yun, depende rin sa kung ano yung napag-usapan nyo. Okay, maraming salamat for that question, Ray. Ayan, papasalamat si Luis. Thank you rin, Salamat Luis. din po. Mike, ayan si Mike Abski. So regarding sa Nova Scotia EOI draw or Okay. processing,
Tapos, ang isa ko pang hypothetical question, if PGWP din ang asawa niya ang may higher work level, manager ng banquet sa isang hotel, earning 80K pero 38 years old, may West Assessment, 3 years bachelor's degree sa Pinas, one of the bucket, 3 colleges and uni sa Pinas, NCAA to be exact. Nasa OINP, may job offer, anong chance mataas pa ba? Visa expiry May 2027. Matindi yung mga hypothetical Oo. question ni Mike, ah. Very Sana- detailed, Oo Mike. nga, eh. Nasa OINP, may job offer, ano chance, mataas pa ba? Visa expiry 2027. So yung part na yon wala namang points yon. OINP, may mga factors sila doon. Hindi ko rin sa totoo lang kabisado yung how they score really, pero may points yung kung saan ka magtatrabaho. Toronto ba, GTA or Lagpas, like sa northern part ng Ontario. And ano pa ba yung mga points doon? Yung sweldo, may points yan. Yeah. Ilang years na may points. So far sa nakikita natin 80,000 mataas yun. Okay yun. Yung language Competitive yun. 3 years Bachelor's degree. May West naman daw. Okay lang din. Yan. Kung mas mataas, syempre mas competitive. I would say nasa gitna lang yung competitiveness. Language proficiency, di ba? Andyan ba? Hindi yan nilagay. Pero definitely language proficiency, English or French, may mga points yun. So ang ano natin lagi, suggestion, kung pwedeng ipataas nyo as high as you can. Yeah. Actually, so wag tayong settle na, makapag-English naman ako eh. Hindi enough. Kailangan nating i-push pa kasi nga din, competition siya. Yung kalaban natin, yun, matataas yung English nila, di ba? So kung gusto nating talunin sila, maging competitive tayo, i-increase natin yung proficiency natin sa language. Language, napaka-importante. Lalo nga ngayon, yung French din, lagi natin binibida. Wag nating i-discount yun, wag nating baliwalain. May andun yung pag-asa, andun yung chance. Anyway, yun. Salamat, Mike, sa tanong. Okay. Kinakabahan ako minsan pag si Mike nagtatanong eh. Mga hypothetical questions, Mike. Maraming salamat, Mike. Pinag-isipan ng malupit eh. Okay, moving on to Lani Samson Aulida. Sa PR app po ba, kailangan meron lahat ng work experience ng employment reference letter inside and outside Canada, regardless kahit di po pareho sa current NOC or current job. Okay. Kung 25 years na nag-work, lahat po ba yon need ng work experience letter? Okay. So sa PR, kung under SAP, una PR, ang dami kasing program yan eh. So anong program, di ba, sa Most PR? probably, Pero I'm thinking express entry yung mini-mention mo. So, 3 kasi yung pwede ka mag-qualify doon, 3 programs. Ang pinaka-popular yung CEC, Canadian Experience Class. Yun nga, sabi ko nga noon, dati talaga may experience ka lang, kahit 1 taon, medyo okay na yun. That already gives you an edge. Pero, of course, things have changed. And since it's a competition-based nga, marami na rin nagko-qualify sa ganun. So, anyway, CEC is one of them. Tapos yung experience abroad, under ibang naman yun, category yung Federal Skilled Worker, FSW. Yeah. 10 years lang yata ang pagkakalam ko na up to 10 range years nun yung, Yung latest na 10 years mo, kung naka 3 years ka doon, mag-qualify ka for express entry. Qualification pa lang yun. Hindi ibig sabihin na magiging PR ka na kasi again, may ranking factors and yun yung pinaka mas importante doon, yung CRS nyo. So yung tanong mo sa 25 years, hindi naman. 10 years lang actually yung kailangan 10 years. Dyan. Yung kailangan. Okay, Krisa, thank you for that question. Si Lani yun yata. Sorry. Oh, yeah. Sorry, bumaba pala. Hi, thank you, Lani, for that question. Okay. So, 10 years lang kailangan. From Krisa Bell, I'm currently on student permit po and matatapos na po ako next year by June 2026. Yung husband ko po naka-close work permit until 2027. Ask ko lang po if isasama ko po ba siya sa application ko ng PGWP next year pag nag-apply po ako. Kahit na valid pa po ang close work permit niya till 2027. Isasama, I mean, kung sa declaration lang, kung tinatanong sa form, may asawa ka ba? Siyempre, de-declare natin yon. Pero I think ang tanong mo, applyan ba siya ng work permit? Kasi may work permit pa naman siya. So, pwede namang hindi kasi may work permit pa naman. Pero kung eligible ka or siya sa
spousal open work permit. And kung sa tingin nyo may advantage yun sa inyo kasi makakapagtrabaho nga siya sa kahit sinong employer, kung may advantage yun, pwede nyong applyan kahit may work permit pa siya kung gusto niyang lumipat. Pero kung masaya naman siya sa trabaho niya ngayon, kahit close work permit pa yan, kung gusto niyo naman doon, ayaw niya namang umalis pa, ubusin niya na muna yung validity ng work permit na yun. Total nga, wala naman siyang balak umalis. So yun lang, depende po kung may balak siyang lumipat. At yun, yung open work permit, definitely it will give him an advantage. Okay. Maraming salamat, Crisabel, for that question. Okay, ayan, marami na tayong nare-receive na questions. Sige, bilisan natin. From Sheila Diab. Hello, good afternoon, attorney. I would like to ask if I can file a divorce here in Canada as a tourist visa and my husband is here on tourist as well, tourist visa also. So is it possible to file for a divorce here and then remarry again inside Canada, even if I am married in the Philippines? And is it possible to apply for a fiancé visa after the divorce, even if I am married still in my country, the Philippines? Thank you so much. Okay, so magandang tanong yan. Salamat, Sheila. Maraming nalilito din dito. Kahit tourist lang po kayo, kahit nga walang status, kung tutuusin. Importante, resident kayo ng, hindi naman kasi yung tinatanong dun sa application. Pero ang importante, resident kayo for at least 1 year. Nandito kayo sa Canada for at least 1 year, regardless of your status. So, pwede kayo mag-file. And siguro nga maganda na nandito rin yung expo ninyo para mas madali siyang ma-serve. Yung serve, meaning mabigyan siya ng copy ng application niyo. And kung magko-cooperate nga din po si husband, mag-joint na lang kayo. Kung mas mapapadali yung proseso. So kung okay lang na mag-usap kayo at para joint yung application niyo, that can help. And so ayun pa, medyo maraming tanong. So pagka na-divorce na ba, pwede magpakasal sa Canada kahit sa Philippines nga hindi recognize yung divorce? Pwede. As far as Canada is concerned, okay yon. Hindi naman kasi si Canada nagtatanong sa ibang bansa katulad ng Philippines, okay ba sa inyo? Basta as far as Canada is concerned, yung divorce yung valid and then pwede na kayong magpakasal. Dito sa Canada. So yan. Hindi natin may iwasan yung complication yan. Kasi pagpunta nyo sa Pilipinas, hindi recognize yun. So be aware of that. Pero si Canada, okay lang yon. Tsaka, last question, pwede bang mag-apply ng fiancé visa or I think sponsorship, siguro ang tanong mo. Pwede naman. So, kasi nga, kasal naman na kayo, yun lang naman yung kailangan para sa sponsorship. And of course, at the same time, patunayan yun na, genuine yung relationship nyo, hindi for immigration purpose only, nagpakasal kayo kasi nga, mahal nyo isa't isa. Hindi para magkaroon ng papel. So, anyway, andun yung mga elements. So, pwede naman. So, most ng tanong mo, pwede. Ayun. Okay, maraming salamat, Sheila, for that question. Sana naliwanagan ka. Ayan, ang pagbabalik, si Ray Balastas, thank you po, best advice. Salamat, Thank you, Ray. Si Mike, may follow-up info, nasa major city ng Ontario, IELTS nasa 7.5. So mataas-taas yung IELTS na yon. So maganda yan. I think na-max niya na rin yon sa, in terms of points. Okay yung 7.5 na IELTS. High proficiency na yan. Major city, hindi masyado ang points doon. Mas gusto ni Canada as much as possible nga doon sa northern Ontario, northern parts, mas maliliit na cities. Okay. So, yun. May pros and cons. May follow-up pa pala siyang question. Napapakita ba ni OINP ang mga score ng mga nadodraw nila? Yes, I think. OINP? Parang na-post naman yata nila yung scores. Hindi ko siya pinapalo yung scores, pero I'm not sure about that. So, hindi ko siya masagot sa ngayon. Ang pinapalo ko kasi yung express entry mismo, yung express entry draws. Pero sa mga provincial draws, hindi masyado. Okay. Ayan, si Cecil Cheng Nicole, follow-up question. Sa PGWP po, na-mention po ng school namin, no need to mention na pregnant ako. PGWP requirements, I was 6 months pregnant when I sent it and then I gave birth in July. Do I need to attach my child passport or birth certificate to consider my PGWP approval? Or wait, kasi may implied status pa naman ako. Or do I need representative to support or help me? Thank you po.
O sige, paatras muna tayo. So, sa representative, it's up to you po. Kung kailangan nyo yun, always ano yan, discretionary on your part, wala po, hindi siya mandatory. So, kayo po evaluate kung kailangan nyo ba talaga na representative. And so, about yung sa pregnancy, hindi nyo kailangan, kumbaga ano yun alam niyo naman dito sa Canada, may mga ganyan matters, private yan. Walang obligation na i-declare mo yung mga ganyan. Optional yan if you want. And I don't think it would even matter kasi yun, hindi siya dapat magmamatter sa mga kung ano mang application. Diba yung isa pang tanong, do I need to attach my child passport or birth certificate to consider my PGWP approval? I don't think so. Hindi naman siya part ng requirements ng PGWP. I'm thinking siguro iniisip nyo yung mga humanitarian consideration. Hindi yan kasama dyan. Hindi siya makakasali dun sa evaluation ng officer. So, ano pang sabi mo? Or wait, kasi may implied status pa naman. So, kung implied, yun, may status ka pa, hanggat hindi pa nadidesisyonan yung in-applyan mo. Pero tingin ko nga din, baka lang kailangan mong at least magpa-consult sa isang lawyer or consultant para siguro maliwanagan ka dyan sa part na yan. Kasi I think kailangang himay-himay natin ng mabuti yung situation mo na yan. So, kailangan ng extended discussion. Yeah. So, yun po, siguro magpa-consult na lang kayo para at least makita ng mabuti ano ba yung sitwasyon nyo. Pag-usapan ng maayos, ano? Okay, Cecil, thank you for that question. Chrisabel, nagpapasalamat din. Thank you, Chrisabel. Si Lani Samson Olida, ayan, thank you po, attorney. Pahabol po na question. How about po kung mag-NB, New Brunswick, PNP kami, need pa din ba nung work preference letter? Both spouses po ba or si main applicant lang po ang need mag-upload ng work reference letter? Thank you. So usually, isa lang naman yan. May principal tsaka yung dependents. So usually, isa lang yung kailangan ng mga reference letter. I'm not very particular din sa New Brunswick PNP. Yung sagot natin po, generic yon. So, depende kung si New Brunswick ba, yun ba, hinihingi niya dalawa. I'm not sure about that. Pero nga, bihira yon from what I know. I haven't seen one na dalawa yung hinihingi. So, usually kasi principal lang. Kasi, pag okay yung principal, yung mga dependents niya, sama na yun damay na yun So, that's how it works most of the time. And, yun po. So, isa lang sa inyo. So, isa lang. Not net, yeah. Pero kung pareho naman kayong eligible, pwedeng dalawa yung application o tig-isa kayo, pwede yun. Pwede yun. So, kung dalawa yung application nyo, kung eligible naman kayo pareho, pwede yun. Kung yun yung tanong mo, yes, pwede yun. Pero isa lang sa inyo yung kailangan talagang ma-approve. Pag na-approve yung isa, parang buy one, take one, damay yung isa pa. So, yun lang po yun. Okay, Lani, thank you for that follow-up question. Anjo Domingo, hello attorney, gaano po katagal ang process ng TRP at mataas po ba ang approval rate? Thank you po. Hindi po. TRP, Temporary Residence Permit. So, medyo extraordinary po kasi yan yung TRP. Para yan dun sa merong inadmissibility. Tapos, parang humihingi kayo ng permiso na makapasok pa rin sa Canada kahit na inadmissible kayo. So, medyo mahirap nga din mataas yung challenge, yung hurdle rate. So, yung approval rate medyo mababa din. Hindi ko nga din alam kung bakit minsan may mga nakikita ako mga consultant na yan ang sinasuggest nila, TRP, especially kung hindi ma-approve or na-refuse na sa iba pa, TRP. In many cases, hindi applicable yung TRP application kasi para lang nga yan sa may mga inadmissibility. Halimbawa, medically inadmissible or criminally inadmissible. So, mas relevant yung pangalawa, yung criminal. Kung may charges kayo na dahil doon hindi kayo pwedeng makapasok sa Canada kasi inadmissible kayo. Pero sasabihin nyo sa Canada na hindi kailangan ko talagang makapasok sa Canada kasi, so yun, you give your reasons and kung mas matimbang yung reason na yun, base sa
evaluation ng officer. Kung mas matimbang yon, pwedeng, sige, papasukin ka na kahit inadmissible ka. Or yun. So, yun yung TRP. So, as you can see, hindi siya normal na na application So, kaya mababa ang approval rate niya. Okay, thank you, Anjo, for that question. Ayan, we move on to Jason Gokong, isa pa rin sa ating regular viewer. Hi, Jason. Good morning. Ms. Jean and Attorney Jay, question po, sana para sa friend ko. Hindi na po siya ma-renew, which expires on May 2026 from close work permit. Okay. Then, na-approve na po yung student permit niya, pero yung program sa September 2026 pa magsa-start. Pwede pa po ba siyang mag-work? Or need mo na mag-wait na mag-start ang program niya? Alin po ba yung susundin? Yung pinaka-current na permit at wala ng visa yung close work permit? Salamat po. Okay, magandang tanong din yan. So, nangyayari yan, ganyan. Pero pag nag-expire ng work permit, so definitely hindi na pwede makapag-work. Pero kung meron siyang study permit, mag-start lang yun doon pag nag-start yung yung classes, kasi yun yung purpose naman, di ba, ng study permit talaga is para makapag-aral. And although may authorization ka to work, is during yun nun talagang The classes. Yeah, yung period na yun na nag-aaral ka. So, unfortunately, I don't think na Pwede makapagtrabaho siya. In the meantime, na hinihintay yung start ng classes. Which is next year pa. Yeah, pero at least may status siya. Pwede siya dito magstay muna sa Canada, Yan, mamasyal-masyal muna siya. Gamitin niya yung time niya. Summer naman yon, so enjoy niya lang muna. Okay, thank you, Jason, for always watching and for that question. Yani Pascogwin. Hello po, attorney. Ask ko lang po, I moved to Nova Scotia last May to stay with my boyfriend, but I have work permit application from other province. Wala pang decision from IRCC. Pag na-approve yun, I need to stay to that province kasi may geographical conditions yun. Pwede po ba i-dismiss na yung application ko since naman sponsoran ako ng BF ko under common law next year here in Nova Scotia. Hindi po ba bad record yun pag i-cancel ko yung work permit application ko? So, i-cancel, I think what you mean is withdraw. Withdraw. Yeah. Wala pong masama doon. You can always withdraw. Walang repercussions yon. Walang negative connotations yon. So, it's pretty safe na yun, i-withdraw nyo yung any application ninyo. So, wala po kayong dapat ikabahala doon. Wala pong effect. Pero make sure lang din na yun yung tamang decision para sa inyo. All I'm saying is okay lang yun. Walang negative effect. Pero whether or not that's good for you, kayo na lang din po yung mag-evaluate nun. Kasi in most cases din, okay lang naman nandyan lang yung application mo. Kung i-refuse, di-refuse. Kung ma-approve, di okay din. Di ba? So, kasi, yun nga, kung hindi naman sa negative din tayo, pero next year pa yun eh. Tsaka, what if, di ba? Hindi natin alam kung ano mangyayari next year, di ba? So, ayun, kayo na po ang mag-evaluate niyan. Pero, yun lang, wala namang masama kung i-withdraw mo siya. Okay, maraming salamat. Oh no, sandali lang. Wait lang. Paano ko ba ito Yung kabila, yung isang phone. The other phone. No, okay na. Okay. From Emmy Jaye Velasco Langkay. Hi, attorney. Question po right now. Si wife ko under PGWP and mag-expire na po by next year. Ang permits namin under Tier 3 job, cook, and my wife is under Tier 2 food service supervisor. Here in Ontario, we had English exams and WES, which is equivalent 4 years dito sa Canada. The problem right now is same employers namin, hindi po kami masupport. What is our best option? To stay in Ontario or need na namin mag-try makahanap ng job offer or LMIA sa other province? Thank you. I see. So yan, madalas yun ay tatanong sa atin yung mga ganyan. Lilipat na ba ng province, hindi na ma-renew. So very common po yung ganyan. Very common. All you can do really is to explore. Magtanong-tanong saan bang province, maganda nga lumipat. Pero ironically, yung province na naisip nyo na lilipatan, dati madaling lumipat sa New Brunswick, Nova Scotia, or sa naman sa western side, Saskatchewan, Alberta, ganyan. Pero ironically, marami din tayong mga clients na taga dun. Yun din ang tanong kung saan ba pwedeng lumipat. Dito ako ngayon sa Alberta or Saskatchewan.
maganda kaya dyan sa Ontario, mga ganon. Yeah. So, syempre tayo naman, di natin masagot yan. Pero pare-pareho ng tanong, iba-ibang province, the same question, saan maganda lumipat. So, parang walang magandang lipatan sa ngayon, ano? Mhm. But you can always, gather information, magtanong-tanong kayo kung sino man yung kakilala ninyo para makakuha kayo ng actual na data, na idea na kung saan kayo pwedeng lumipat. Pero at this time nga, totoo na hindi nga ganun kadali. Yeah. And in some cases, mas maganda pa na dito na lang kayo kasi ganun din naman yung lilipatan nyo, wala ding trabaho, parehas lang. Unless na sure nga kayo na meron kayo ng kausap doon, di ba? So, sa ngayon kasi para bang nasa wait and see at situation tayo eh. Yeah. Parang lahat employers, tsaka syempre yung mga employees din, nakaabang, ano bang mangyayari yan, patapos na yung taon, December na, ilang araw na lang, Pasko na, New Year na, so hopefully nga, bagong taon, bagong pag-asa. Yeah. Sa ngayon, mukhang ganun naman, may konting pag-asa tayo nakikita. So, abang-abangan natin ang kung ano mangyayari. Ayan, Next latest year, news no? pa lang ngayon. Ngayong araw na to, December 10, hinold yung interest rate ng Bank of Canada. 2.5% pa din siya. Nasa mababa na po yon. So, ano lang yan. Bottom line is, maganda siya, at least for now, na nasa ganong level yung Bank of Interest rate. Ibig sabihin, yung mga negosyante or kahit tayo mismo, kung mangungutang tayo sa bangko, medyo mababa yung interest na babayaran natin. Nakakapag-encourage yan sa mga negosyante na mamumuhunan, na mag-hire ng tao, na mag-expand ng business. So, whether or not that will happen, we don't know. Pero at least, na-lay out na yung plan or na-pave na yung road, parang gano'n na pwede tayong pumunta sa ganong sitwasyon na ma-encourage ngayong mga negosyante na mamuhunan ulit. So, yun po. Abang-abang na lang po muna tayo siguro. Okay. So, widen your network and check nyo. Confirm nyo kung okay bang lumipat talaga. Okay, MJ. Ayan, we move on. Ayan, si Mark Consul Alberto. Attorney, good morning. Magpapatanong po yung kapitbahay namin. Kapitbahay naman to. Kapitbahay. 65 years old na siya, pero nag-work pa din siya. Hindi pa siya nag-file ng retirement niya. Pinapatanong kung pwede po ba siya mag-file ng EI. Salamat. So, nag-work siya eh. So, kung may work, edi may walang EI. Hindi, nagtatrabaho siya eh. Oo. So, bakit employment insurance pag walang trabaho, di ba? Pag na-dismiss. Nagda-dismiss siya. Pwede Diba? siya mag-apply ng EI. So, yun. Pag nag-file daw ng retirement. Retirement, iba yun. Hindi. Pension yun. Yeah. So, hindi siya employment insurance. Employment insurance pagka nawalan tayo ng trabaho. Pag nag-retire tayo is, Canada Pension Plan usually yan. Or kung may private pension plan, yun ang mag-kick in dyan. Oo. Pero yun po, hindi po EI but pension. Pension. Yun. Okay, Mark. Thank you. Ayan, Red Memes. Hello, Attorney Jake and Jean Aguilar. Tanong lang po, buong pangalan. Red, may chance po ba yung mga food supervisor para mapili sa TR to PR pathway next year? Yung 33,000 na medyo, maingay ngayon. Given 4 to 5 years work experience po. Thank you po. God bless. Possible, yun lang masabi natin kasi syempre hindi natin alam. Hindi pa nilalabas yung talagang rules. But possible. Yun lang. Possible lang. Hindi natin alam kung ano yun. Hindi pa natin alam kasi wala kung anong pathway yun. Yeah. Okay. Josephina Prudente Passion. Good morning po. PGP, nabunot po kami last 2023. Congratulations. Under TB monitoring po yung mister ko sa medical niya. I see. Hintayin pa po ba namin ma-clear yon bago kami ma-approve? Pero ayaw niya po talaga pumunta dito sa Canada. Okay. So, may kinalaman kasi ito dun sa medical examination or medical inadmissibility. Gusto kasi malaman ng officer kung hindi ba kayo medically inadmissible. And unfortunately, that applies even if yung applicant or dependent is ayaw naman pumunta ng Canada. So, irrelevant yun kung pupunta ba siya dito sa Canada o hindi. Kung kasama siya sa examination and kung inadmissible siya, hindi nga pwedeng pumunta. Damay pati yung pamilya na ina-applyan.
So, but anyway, yung TB as far as I know, nakokontrol naman yon. So, hindi naman lahat ng may TB is medically inadmissible na. Pwede pa rin siyang, depende sa Magamot, sitwasyon, yeah. magamot, makontrol, Yeah. may paraan. So, hindi siya automatic na inadmissible. But, kung ang finding ni officer is inadmissible, yeah, kailangan yung hintayin ma-clear yun or at least ma-resolve yun or magamot or kung ano man yung kailangan gawin para doon sa medical inadmissibility na yun. But anyway, yeah, so kahit ayaw niya pumunta dito, kailangan niya pa rin magpa-medical, Yeah. tsaka yun, irrelevant yung Yeah. information na yun na ayaw niya po. Ayun. Okay, Miss Josefina, thank you po for that question. We move on to Baby Pennies. Good morning po, Attorney and Miss Jean. Ask ko lang po, na-approve na po ang visitor record ko and ask ko po sana if pwede mag-work kasi nakalagay po doon sa di lang ako pwede mag-work sa healthcare and agricultural. Dati po akong open work permit. Thank you so much po. So, sabi niyo po, visitor record. So, it doesn't give you Yeah. authority to work. Yeah. Unless meron kapang ibang papel na nagbibigay sa iyo ng authorization to work. But yung visitor record in itself, hindi siya nagbibigay nun. Yeah. Siguro yung dati yung work permit, yes. Pero kung expired na yon, wala na yon. Yeah. So, yun po. Di po pwedeng mag-work pag visitor record. Yes po. Okay, ayan, si Mike Kabski ulit. And tricky Attorney. na. Nakapahirap na pahirap yung mga tanong ni Mike. Eto, medyo tricky question. Bago naman. Main applicant, TFW, nabuntis ng asawa. Ay, ayan na naman. Nabuntis ng asawa na Teka, hindi ko mabasa. SOWP. SOWP and work permit ng main applicant. Okay. Expiry is July 2026, pero simula ng kabuanan na ay nag-request sa employer fast food ng leave. Hindi binigay at tinanggal na sa work. Okay. Anong impact nito sa spouse at sa main applicant? Plano ng babae mag-apply ng vulnerable work permit few months before mag-expire ang work permit niya. Okay ba yun or may butas ang plano? Pahirap ng pahirap pa. Anyway, parang may abuse nga tayo nakikita doon na lalo kung buntis tapos tinanggal siya. Ano bang dahilan ng pagtanggal? Pero kung may kinalaman yung pagiging buntis niya sa pagtanggal, may human rights violation pa malamang doon na pwede siyang humingi ng danyos, pwede siyang pumunta sa Human Rights Tribunal malamang. Ayun. Anyway, mukhang may abuse tayo nakikita dyan. So, if that's the case, then pwede mag-apply ng vulnerable open work permit. And dapat din talaga bago mag-expire yung work permit. Yeah. Kasi kasama yun sa requirement na hindi pa expired yung work permit niya, yung existing work permit. Para dun sa makapag-apply ng vulnerable open work permit. Ayun lang. So, yung buta sa plano, parang wala naman. As long as tama yung basa natin dun sa facts na may abuse. And like kung tinanggal nga siya sa trabaho dahil nagbuntis siya or anything na hindi naman relevant doon sa trabaho ba. So, mukhang pwede. Yeah. Okay, thank you, Mike. Ayan. We move on to David Ramirez. Pwede po kaya i-include na co-signee ang GF ko po sa parent sponsorship if di sila nagsasama pero matagal na po silang magkarelasyon. Hindi lang po makapagsama sa isang bubong due to many reasons. Ano kaya yon? Sino hindi nagsasama yung parents? Sa parent sponsorship, if di sila nagsasama. Ano po kayang pwedeng Sino- gawin para po mapatunayan na genuine ang relasyon po nila at para po makonsider as common law? Sila ng GF niya. Okay. At para po makapag-co-signee po siya if ever mag-open po ang parent sponsorship. Thank you po. Teka, parang hindi pa rin ako sure. Ay, sila na, Co-signee ang GF. oo, pero hindi daw sila Sa parent makapagsama. sponsorship. Oo, gusto niya maging co-signee sa parent sponsorship. Sino nga ang hindi nagsasama? Yung parents o yung GF Hindi, niya at saka yung siya? GF niya at saka siya. So, hindi yun kasi hindi common law lang yung pwede doon. Oo. So, yung co-signee usually yung other spouse Or partner. or partner. Pag girlfriend lang, Hindi pwede. hindi pwede. Hindi pwede maging co-signee. Kahit genuine pa ang relationship niyo. Kung Genuine boyfriend-girlfriend. Yeah. Pero kailangan kasi genuine marriage-like. Yeah. Okay, David, thank you for that question. Uy, may nagpadala. Uy, wow. $20. Ay, 20 stars. 20 stars.
Hindi $20. Ayan. Thank you, Jackie, for the stars. Si Mark Consul ulit. Attorney, ask ko po uli. After po namin ikasal ni GF ko, tapos makapag-file na po ulit kami ng spousal sponsorship para sa PR. Tapos kung makareceive ko po yung AOR, paano po ako noon makapag-work? Or need ko po ba mag-apply ng spousal open work permit? At gaano po katagal dumating yung result ng spousal open? So tama yun. Kailangan ng application para doon. Spousal open work permit. Pag natanggap na yung AOR, so kasi may status ka pa naman, di ba? So as long as may status, tapos nakapag-apply ng spousal sponsorship, tapos may AOR, yun yung kailangan mo para makapag-apply na ng spousal open work permit. Kailangan hintayin, syempre ma-approve yun. Kung gaano katagal, hindi rin natin alam. Pero sa ngayon nga, alam natin medyo matagal. Yes. Siguro na lang, mga 6 months siguro, more or less. Hindi rin tayo sure kasi case-to-case basis yan. Depende talaga rin sa officer yan. Pero yun po yung nakikita natin sa ngayon, umaabot ng mga ganon, 6 months. Okay, Mark. Maraming salamat for that question. From, ayan, si Mike Kabski. Tinanggal kasi nagre-request mag-leave dahil kabuanan na. Yun nga. So, hindi pwedeng tanggalin ng lalo na yung ganon, magre-request ka ng leave kasi maternity leave, karapatan yun ng tao, ng buntis, di ba? So, I think merong abuse doon na pwedeng ireklamo. Okay. May na-skip yata tayo sa taas. Meron ba? Wala ba? Wala ba? BP Luis Gonzalez. Wala kasi dito Teka. Hindi siya lumalabas dito sa akin. Sige, we can read that. I received a job offer from Tim's New Brunswick, but the employer advised that AIP is currently closed. So they... nawala. Nawala, Dre. Si BP. Nako. Sige, skip na lang natin. Sige lang. Baba Hindi na ko lang rin tayo. kasi So, makita dito babalik naman yan siguro mamaya. Makikita po natin mamaya. BP, sorry. Nawala Umaakyat ang daming questions na pumapasok. Doon na muna sa iba. Okay. Si Anthony ulit, Obispo. Hi, attorney. I applied my citizenship in mid-October 2025. So far, no update po. Okay. Then my son, in 2 from now, mag-a-apply na rin siya, 19 years old. Any ideas po? Mag-US tour po sana kami in December. With my wife and daughter, got their Canadian passport last month po. Thanks, Merry Christmas and God bless. Anong tanong? So, yun nga, may application sila ng May application siya ng citizenship So, mid-October. anong tanong doon? Wala daw update. Then my son, 2 years from now, mag-a-apply din daw. Okay. Kasi 19 years old. Any ideas? Medyo matagal lang po talaga, sir. I think he's asking an idea kung gaano katagal. Time frame din. So, medyo matagal po. Halos lahat ng processes ngayon sa IRCC. So, hintay lang. Hintay lang. Kasi may balak daw silang magbiyahe, mag-tour, mag-US tour. Okay. Yan. So, yung tour, I think wala namang problem doon. Kung naka-PR lang siya. Makakabalik naman. May PR siya. No, we need a visa. Sino? PR siya. Si Anthony. Ano si Anthony? PR lang siya Kailangan niya ng US visa. Sa US? Yeah. Okay. Akala ko yung pabalik. So, anyway, apply nyo ng US visa. Yun nga lang din yung timeline. Matagal din ang US. Matagal din siguro ang approval. Pero malaki ang chance nyo na ma-approve kasi PR kayo ng Canada. Ayun. Sorry, sir. Mangbalak nyo mag-US tour baka, unfortunately po, hindi kayo makasama. Okay. From Leila Aguilar to daw, pwede po ba magpa-process? May email po ako sa inyo last October. Okay, Leila, ganun ba? Sige lang, i-follow up mo lang, tawag ka sa... Check natin. Better to call the office and let us know kung ano yung concerns mo para malaman namin kung paano ka namin matutulungan, di ba? Follow up lang po kayo, tawag kayo sa... Sensya na po, baka sobra kasing madami din ng emails na pumapasok. Ayan. From Jackie Gumban, thank you, attorney, for answering MJ Velasco Langkay's question. Ayan, thank you. Salamat din, Jackie. From Josepina Prudente Passion, salamat po sa pagsagot. Ayan, thank you, God bless. Anthony Obispo, na-skip niyo po ako, sir. Yun. Yun na ba yung kanina? Yun na yung kanina siguro. Sino ba si Anthony? Wait lang. Ayan, oo, yung citizenship. Yun na yung kanina, Yes, Anthony, nasagot na ba namin yung tanong mo?
Oh, medyo matagal lang talaga yung citizenship. Mm. Okay? From Julie Ann. Hello po, attorney. Question po, for me, is applicable po kaya ako mag-apply ng EI? Kasi right now, wala po akong work. I'm under HSWP 2022 applicant. With ongoing PR application, yung sponsor ko kasi ay nag-move sa home care. Thank you po. So, ano nga nangyari? Kung applicable ba daw siya, kung pwede ba daw siya mag-apply ng EI? I think so. Kung, Nawalan daw siya ng work. She's under HSWP 2022 applicant. Ongoing PR kasi yung sponsor niya nag-move sa think home so. care. I think so. Kasi yun yung usual na kino-cover nga ng EI. Yung pag nawalan kayo ng trabaho tapos uhulog naman kayo ng premium, kinakaltasan kayo ng employer nyo at nagre-remit yung employer nyo ng EI, I think pwede kayong mag-qualify, pero you have to reach out na lang po sa Service Canada. Ba? Para dyan. Sila Check po niyo yung, po. Yeah. Sila yung makakasagot sa iba nyo pang tanong tungkol dyan. Ano yung process? Ano yung kailangan yung gawin? Eligible nga ba talaga kayo? You have to reach out po sa Service Canada. Okay. Ayan, si BP Luis lumabas. Ayan, naka-receive siya ng job offer from Tim's, New Brunswick, but the employer advised that AIP is currently closed, so they cannot support my work permit extension at this time. Before I proceed, may I ask your advice on whether it is advisable for me to accept this offer and how this would affect my status and permit extension? Open permit until Feb 2026. Thank you for your guidance. Okay, so malapit na rin mag-expire, no? Offer From Tim's. from Teams. Okay lang siya. AIP for ano yun, PR pathway yun. Oo. Pero kung in the meantime, kailangan nyo ng trabaho, I guess, I accept nyo na kasi nga, February mag-expire na, so ilang buwan na lang yun. So, ang importante, continuous yung trabaho nyo. Diba? But you will also need to apply for a work permit extension kung ano. Yeah. Ano pa ba yung tanong? May ask, accept this offer. Yun nga. May offer eh. Sayang, di ba? Oo. Pero hirap makakuha sabi ng offer. lang, they cannot support yung work extension niya. Ayun, no? So bibigay ng offer pero walang LMIA ba? Yeah. But they cannot support my work Offer permit lang. extension at this time. Hindi mo ma-accept yun. Oo. Kasi kahit i-accept mo yun, kailangan pa rin yung LMIA. Hindi ka pa rin makapag-apply ng work permit. Oo. So hanap ka ng employer na may LMIA talaga. Ayun. Nako, bilis na. Yeah, well, time is running out. Ayun. So it's not about whether you should accept or not. You can. I mean, you can, pero hindi ka pa rin magkakaroon ng work permit. Okay. Thank you, BP Luis. Anthony Obispo. 2 months from now po, sa anak ko. Ito yung sa citizenship. Okay. So, pwede naman pong mag-apply. Baka. So, hindi ko lang din alam yung gaano kabilis ang processing ngayon ng sa US visa. Alam ko lang may pila din. Pila din yan. Mahaba din yung appointment time. You have to check na lang po with The US Embassy. US Embassy or yung sa online ba sila. Sa yung nga sa US kung anong processing times nila sa ngayon. Pero siguro apply yun na lang din kasi para at least meron kayo nakapending na application. Kung Canadian citizenship naman, pwede rin siya mag-apply. Nakapending yung citizenship, di ba? Yeah. Hindi pa nga approve. Yung sa kanya, I think yung son daw niya, after 2 months mag-a-apply. Na citizenship. Kaya nga. So, kumbaga, wala sa kanilang citizen. Wala. So, Ayan. kailangan nga nila ng US US visa. visa. So, apply na lang nila yon and alamin nila kung ano yung processing times Oo. ng US visa sa ngayon. Okay, Anthony, thank you. Ayan, si Elsie Nieves. Attorney, ask ko lang po, kung di talaga pwede isasabay sa application ko for PR yung anak ko may ADHD, but she's 24 years old na siya. Salamat. 24 years old. Kung di talaga pwede isabay kung nga sa PR, baka pwede kasi may disability. So, case to case basis, depende ano bang level ng disability niya. Kailangan ADHD. i-prove. Yeah. Kailangan i-prove. So, kung hindi niya kaya magtrabaho or suportahan yung sarili niya kahit 24 years old na siya, nakadepende pa rin siya sa inyo. Pwede siyang i-consider na
Person with disability. ano pa rin, Dependent. dependent nyo pa rin siya. Kasi nga meron siyang disability. So baka pwede pa rin siyang isama. Mm-mm. So, pero depende nga sa level nun ADHD, nung disability niya, hindi ba talaga siya makapagtrabaho? O hindi niya kayang alagaan yung sarili niya? Case to case basis, depende. Dapat mayroong evaluation din yan. Mm-mm. Okay, Elsie, thank you for that question. Si Josa, hello po, Attorney Jake and Ma'am Jean. Hello, Josa. Thank you for watching. Ayan na naman si Mike Kabski. Attorney, tanong ko lang, kung pwede mag-apply ng citizenship, pwede bang mag-apply na magpatanggal ng citizenship? Pwede. Dating Pinoy, hindi dual. If that's the case, ano magiging citizenship niya? Citizenship of no country. Pwede magpatanggal, kung merong mga grounds doon, pero hindi siya madali, di ba? Kasi dumadaan talaga yan sa court. Minsan nga, ina-appeal pa yan. So, mahaba yung proseso. Pero may mga ganong klaseng proceedings, especially yung kung nakuha niya yung citizenship niya by means of fraud, like fake marriages, mga ganon. Pwede pa yung mabawi yung citizenship niya. Pero, ano ba yung citizenship niya noon? So, but in some cases nga, it can result to pagiging tinatawag na stateless, walang citizenship. Kasi nung halimbawa sa atin sa Pilipinas, pag naging citizen ka ng ibang bansa, automatic, di ba, mawawala yung pagka-Pilipino mo. Kung nabawi din yung Canadian citizenship mo, medyo questionable yun na mababawi mo ba ulit yung Filipino citizenship mo. So, but I think pwede mong applyan. Pero in the meantime na wala pa, hindi po pa na-applyan, pwedeng wala kang citizenship in the meantime. Citizenship of no country. Si Mike, pwede nang pang-bar question yung mga tanong Parang justice Okay, thank you Mike for that question. Ayan, ulit si Jackie Gumban. Attorney, in addition, ang haba. In addition po sa question ng husband ko na si MJ, how true na kapag lumipat po kami sa other province, like for example, i-consider ang Newfoundland, the problem is 1-year work experience po ang qualifications before kami maka-apply ng PR dahil currently nandito kami sa Ontario. But our work permits will expire less than a year. So paano po kaya yon? Kung lilipat kami doon or other province, kailangan talaga namin mag-leave ng Canada while waiting for the approval? Ano daw? Sige. Haba nga Actually, we have a profile express entry since last year under CEC. The problem is hindi pa po kami nakapasok based sa score. Any insight po? Thank you. So may express entry, tapos yung nga andun lang siya sa express entry pool. Tapos meron ding i-consider nga ng Newfoundland. Pero ang requirement 1 year of experience. Before kami makapag-apply. Okay. Sa Ontario, pero so hindi parang sinasabi na hindi niya nabuo yung 1 year of experience niya. So hindi siya qualified doon sa Newfoundland. Kailangan lang buuhin niya yung requirement na yon. Kailangan niya mag-extend nung work permit niya. So yun lang yung way doon. Extend lang ng extend din talaga. Hanggang sa makakita tayo ng pathway na para sa atin. Minsan kasi nga talaga yan may chamba din bukas sara kasi din yung mga pathway So make sure lang na ready kayo pagka may opportunity sa inyo. So one of the ways to be ready, dapat continuous yung trabaho ninyo. So for now, ganun lang po talaga yung basic niyan. Always make katulad na nasabi natin kanina, di ba yung mga una nagtanong? Tuloy nyo lang yung trabaho nyo. Make sure na ma-renew nyo yun pagdating ng araw. So si employer dapat willing mag-apply ng LMIA for you. Make sure na you're in very good terms with your employer. Kung hindi, hanap na kayo ngayon pa lang nang pwede nyong malipatan kasi darating ang panahon, talagang kakailanganin nyo yan. Ayun. Okay, Jackie. Salamat sa iyong question. Si Hope Yana. Hello, I just wanna ask po if it will cause an issue for not declaring my Canadian citizen baby during my PR application. We just got our PR a month ago and forgot to update our Canadian baby. Will this be a misrep? Kailangan i-declare at least kasi tinatanong doon kung sino ba yung family members mo. So, i-declare mo siya para alam na ng officer sino ba nga yung family members
mo. Nakalimutan Pero ito. since Canadian siya, Yeah. hindi siya dependent mo na magiging PR din kasi Canadian na nga siya. Kumbaga hindi mo siya kasama din talaga sa application mo. Pero declaration, yes. In a sense na kailangan na-inform si officer na meron kang anak Canadian. So, pwede mo pa siyang ihabol, pwede mo pang i-update para lumiit o mabawasan yung risk mo nga na ma-consider ka na nag-misrep. Kasi, potentially nga, misrep, especially kung intentional, pero hindi naman nga intentional as you say. Pero agapan mo na. Ngayong alam mo na dapat mo siyang i-declare. Kahit hindi ka pa sinasabihan ng officer, unahan mo na sila. Yeah. Para nga, Pero naging PR na siya. naging PR na siya. Tapos na? Tapos na. They got their PR a month ago. Okay. Tapos na pala eh. So, Tapos na. pwede na pala din siguro hindi. Kung gusto mo talaga mag-comply, for compliance lang, inform mo na din. Pero, Inform lang via web form. hindi na rin naman, I think hindi na rin naman, hindi siya ganun kalaki. Hindi siya ka-big deal kasi hindi naman siya i-evaluate na kasi nga citizen na yon. Usually, ang big deal is kung i-evaluate pa siya. Kasi kung possible ba na may inadmissibility ba yung tao na yun na hindi mo dineclare. Kasi pag inadmissible yun, yung buong application nyo, mare-refuse. So, yun, kung nga, big deal yun na i-declare mo yung ganung tao. Pero in this case, hindi nga kasi citizen naman na. Wala nang evaluation dun. Correct. Okay. So, medyo ano lang po, maliit na bagay sa akin. So, okay na rin siguro. Okay, Hope. Ayan, 20 stars from BP Luis. Maraming salamat. Salamat po. 202 na. Maraming salamat, LC. Ayan, nagte-thank you siya sa iyo. Kate Adeser, hello po, Ma'am and Attorney Jake. Tanong ko lang, if pwede po ba mag-work sa bagong employer under close work permit while on process ang new work permit? At ano po dapat gawin if pwede po? Salamat. Sa bagong employer under close work permit while on process ang new work permit, I think may bagong policy about this na pwede ka nang lumipat dun sa bago mong employer kahit naka-pending pa yon, pero applyan mo na, di ba? Kahit naka-pending pa at hindi pa approve, pwede. At least under current policies, pwede. Okay, ayan. And from Kat Karinga Duron. Hi, Attorney and Ms. Jean. My school transcripts and completion letter will be released on December 19. Planning to apply PGWP on that same day. Will be working as medical office assistant afterwards. Magsisimula pa lang po ako ng work. Pwede po ba mag-attend ng paid in-house training ng employer? Ilang days, hours ko po bago ma-receive yung letter of acknowledgement from IRCC after mag-submit ng PGWP? So, training, paid, transcripts, lumabas December 19, mag-apply on the same date. Oo. So, mukhang pwede kasi habang hindi pa lumalabas yung transcript mo, pwede ka pang mag-work nun eh. Under the authorization dun sa study permit. Mag-authorize ka pa rin mag-work under the study permit. And then, pag nag-apply ka naman ng PGWP, usually 1 day lang yun, di ba? Yeah. Makukuha mo na yung parang acknowledgement letter ng PGWP na nagsasabi, pwede ka na magtrabaho. So, ang pinaka-ano nito, baka lang magkaroon ka ng delay mga 1 day. Yeah. That's it. Kumbaga, if ever. Pero, kailangan Complete requirements. Kailangan submit niya rin. complete requirements yan. Definitely. Don't forget yung English proficiency test. Yeah, so marami nakakamiss kaming ngayon clients na yan. ganyan. Marami nakakamiss na isali yung English test. Requirement po yan ngayon. Kasi mare-refuse yung application. Pero yun po. So yung pwede kayong mag-in-house training na paid, pero dapat within that period na may authorization kayo. So during the time na wala pa yung transcript, which is until December 19, and then pag nakuha nyo na yung acknowledgement letter ng PGWP once na masubmit nyo. So possible nga lang na may konting gap, pero maikli lang yun. Like siguro nga matagal na yung 1 day na gap. Okay. Maraming salamat, Kat. Maraming po salamat sa lahat ng mga nagtanong. Yes, and nabasa naman natin lahat. Hindi natin nasagot yung mga previous offline questions, but we will get back to you on our next show next week.
Ayan, may Yun. pahabol yata si Mike. Pero Oo. Mike, next time na. Baka Oo, lampas na tayo, Mike. nagpasin tayo sa oras. Overtime na. So, marami po salamat for joining us today. And again, magkita-kita po tayo next week. Meron pa po kaming Isa pa bago mag-year matapos ang taon. taon. Yeah. Yeah. Okay, marami po salamat. And Salamat po and enjoy hope your to see you day. next week.